Tinaguri ang Queen of Philippine Cinema. 7 dekadang tumakbo ang karera ni Gloria Romero at sa loob ng panahong ito ay nananatili siyang aktibo, mapapelikula man o telebisyon hanggang sa kamakailan lang ay pumanaw na ang isa sa mga reyna ng pelikulang Pilipino. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of the late Gloria Romero. Kinilala bilang isa sa most respected actresses in Philippine cinema, si Gloria ay isinilang bilang Gloria Ann Borrego Galia noong December 16, 1993 sa Denver, Colorado. Ang mga magulang niya ay ang Pilipino na si Pedro Galia at ang Spanish-American na si May Borrego. Sa edad na 4 na taong gulang, noong 1937 ay umuwi ang pamilya ni Gloria sa Mabini, Pangasinan upang bisitahin ang kanyang parental grandparents. Ang dapat sana'y bakasyon lamang ay na-extend hanggang sumiklab ang World War II. Noong panahong ding yon, ipinanganak sa Pilipinas ang bunsong kapatid ni Gloria na si Gilbert. Dahil sa mga pangyayaring yon, napilitang manirahan ang kanyang pamilya sa Pangasinan na bayan ng kanyang ama. Pumanaw ang kanyang ina sa murang edad na 28 dahil sa isang aksidente. Habang nagaganap ang digmaan, napilitang manatili sa loob ng bahay ang kanilang pamilya. Hindi makagamit ng mga kandila tuwing gabi dahil sa takot sa mga sundalong Hapones. Nahulog ang ina ni Gloria sa hagdan sa labas ng kanyang kwarto na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, nagdesisyon ang pamilya niya na manatili na sa Pilipinas at isantabi na ang kanilang buhay sa Amerika. Nag-aral si Gloria ng elementarya sa Mabini Elementary School sa Pangasinan at nag-aral ng high school sa Riverview High School sa parehong bayan ng Mabini. Ngunit hindi niya natapos ang high school. Nang sabihin ng kanyang guro sa physics na hindi siya makakapagtapos, simpleng sinabi ni Gloria na, "Never mind, it doesn't matter po, I'll be a movie star." The Queen of Philippine Cinema. Pinuri dahil sa kanyang acting versatility, beauty, and elegance, si Gloria ay kinilala bilang one of the most respected and iconic actresses in Philippine entertainment industry. Sa kanyang karera na tumagal ng 70 years, lumabas siya sa mahigit 250 na mga pelikula at mga produksyon sa telebisyon. Tinaguri ang Queen of Philippine Cinema. Kilala siya sa kanyang sophisticated screen persona at mahinahong estilo ng pag-arte. Si Gloria may pinakamataas na bayad na aktres sa pelikula noong dekada 50 at isa sa mga pangunahing box office draws sa loob ng halos 2 dekada. Kaya naging isa siya sa mga major stars ng first golden age of Philippine cinema. Bata pa lang ay mahilig na si Gloria sa panunood ng mga shooting ng pelikula at dito nagsimula ang kanyang landas patungo sa showbiz. Sa edad na 11, naroon ang pangarap niya na maging aktres. Pagkatapos ng high school, lumipat ang pamilya ni Gloria sa Maynila at sa pahintulot ng kanyang ama, sinubukan niya kanyang swerte sa showbiz. Sa kanyang olive oil na pangangatawan, tulad ng paglalarawan niya sa kanyang sarili noong panahong yon at gamit ang kanyang orihinal na pangalan na Gloria Galia, nagsimula siya bilang isang background actor sa edad na 16. Una siyang lumabas bilang extra sa pelikulang Ang Bahay sa Lumang Gulod noong 1949, pati na rin sa 2 iba pang pelikula ng Premier Productions na Prinsipe Don Juan at Bahay na Tisa na parehong ipinalabas noong 1951. Kalaunan lumipat si Gloria sa Sampaguita Pictures sa tulong na rin ng kanyang tiyuhing si Tenario Rosales, ang chief editor ng Sampaguita Pictures, nagdala sa kanyang Sampaguita matriarch na si Dolores Mami Vera. Si Gloria ang naging pinakamatagal na exclusive contract star ng naturang film production company. Dito ay lumabas si Gloria sa higit pang mga pelikula bilang extra. Matapos gumanap sa ilang mga maliliit na papel, nakuha ni Gloria ang kanyang kauna-unahang supporting role sa Madam X noong 1952, kung saan siya ipinakilala na bilang si Gloria Romero. Noong taong ding yon ay naging leading lady siya ni Cesar Ramirez sa costume movie na Palasig. Ang kanyang breakthrough ay dumating sa pelikulang Monghita, kung saan nakatambal niya si Oscar Moreno na siya nagpasimula ng pagdami ng kanyang mga taga-suporta. Noong 1953, pinagbidahan ni Gloria ang blockbuster na Cofradia kasama si Ramon Revilla. Ang kanyang mga pelikula ay naging launching pad para sa mga bagong aktor tulad ni Lolita Rodriguez, pati na rin ng mga unang leading man nila Rick Rodrigo at Luis Gonzalez sa mga pelikulang Pilya at Despachadora. Noong 1954, nakamit ni Gloria ang kanyang unang acting award bilang Best Actress sa FAMAS Awards para sa pelikulang Dalagang Ilocana, na siyang kauna-unahang pagkakataon ng isang aktres mula sa comedy film ang nanalo ng award.
Sa parehong taon, pinagbidahan niya ang isa pang blockbuster film na Cordapia at nanalo rin siya ng titulong Miss Visayas sa Boys Town Carnival. Gayon din noong 1954, inirekomenda siya ng theater group na Dramatic Philippines upang gampanan ang papel ng mahal na birhen sa sinakulo na martir sa Golgota na sa huli ay napirbahan ni Archbishop Rufino Santos ng Maynila. Ang play ay unang itinanghal sa Manila Grand Opera House sa panahon ng mahal na araw at dinaluhan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Muling ginampanan ni Gloria ang papel na yon noong 1955 at 1956 para sa parehong play. Samantala, patuloy na tagumpay si Gloria sa kanyang mga pangunahing papel sa mga romantic comedy, mga karakter na pinalaganap sa mga comics at mga remake ng mga pre-war musical films. Kabilang sa mga iba pang famous nominated na pangunahing papel ni Gloria, ang Alaalang Banal, Ikaw ang Aking Buhay at Iginuhit ng Tadhana. Patuloy na nagpakita si Gloria ng mga pangunahin at supporting roles sa iba't ibang genre sa mga sumunod na taon. Gumanap siya ng mas madilim at mas morally ambiguous na mga karakter sa mga pelikulang Condemned, saan nagtatago ang pag-ibig, nagbabagang luha at bilangin ang bituin sa langit, kung saan nakatanggap siya ng mga nominasyon para sa FAMAS Award para sa Best Supporting Actress. Nanalo siya sa kategoryang yon para sa romantic drama na nagbabagang luha. Sa panahong ito, nagsimula si Gloria na mapakita sa maraming produksyon sa telebisyon sa pamamagitan ng mga sitcom at drama. Nakamit niya ang bagong pansin at tagumpay noong dekada 2000 para sa kanyang mga papel sa Bahay ni Lola, Magnifico, Beautiful Life at Fuchsia. Isa nga sa nagmarakay ang pagganap niya bilang isang ina na tinamaan ng Alzheimer's disease sa tanging yaman. Dahil sa pinakitang kahusayan sa pelikula, nanalo si Gloria ng Best Actress sa FAMAS Awards, Luna Awards, Gawad Urian Awards at Metro Manila Film Festival, pati na rin ang Best Performance sa Young Critics Circle. Ang mga naiambag na kontribusyon ni Gloria sa Philippine entertainment industry ay labis na kinilala at binigyang pugay. Tumanggap siya ng Lifetime Achievement Award mula sa mga ahensya ng gobyerno at mga pangunahing award-giving bodies, kabilang ang Luna Awards noong 2002, FAMAS Gawad Urian, ang Movie and Television Review and Classification Board noong 2009 at ang Film Development Council of the Philippines noong 2024. Ibinigay din sa kanya ng National Commission for Culture and the Arts ang Pamaas Gintong Bay noong 2005 para sa kanyang mga kontribusyon sa pangangalaga at pag-unlad ng sining at kultura ng Pilipinas. Noong 2019, pinarangalan si Gloria ng mga natatanging bituin ng Siglo Award sa PMPC Star Awards for Movies bilang pagkilala sa kanyang malaking kontribusyon sa Philippine cinema. Pinarangalan din siya ng Philippine Postal Corporation ng isang commemorative stamp noong 2022 bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon ng buhay at talento para sa mga Pilipino. Samantala, ang pagganap ni Gloria sa 2018 LGBT theme film na Rainbow Sunset ay nagpanalo sa kanya ng Best Actress sa International Film Festival Manhattan at pati na rin ng mga nominasyon sa The Eddies at PMPC Star Awards for Movies. Gumawa din siya ng kasaysayan dahil siya ang pinakamatandang aktres na nanalo na pinakamahusay na aktres sa edad na 85 para sa nasabing pelikula. Hindi rin nalimutan ang karera ni Gloria sa telebisyon, lalo na sa mga papel na kanyang ginampanan. Isa sa kanyang mga unang palabas sa telebisyon ay ang ABS-CBN sitcom na Palibhasa Lalaki. Ito ay naging isang consistent top rater. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Tita Minerva, ang lasinggera ngunit maluwag na tita, nanalo siya ng Best Comedy Actress sa 1988 PMPC Star Awards for Television. Mula 2017 hanggang 2020, naging host naman siya ng GMA Fantasy Anthology na Daig Kayo ng Lola Ko. Personal life. Nagluluksa ngayon ang Philippine film and television industry at sa pagpanaw ni Gloria. Binawian siya ng buhay nitong Sabado, January 25, 2025 sa edad ng 91. Kinumpirma na nag-iisang anak ni Gloria na si Marites ang malungkot na balita sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag. Ibinahagi rin niya ang araw at oras ng lamay para sa kanyang mahal na ina. Ang huling pagkakataong nasilayan ng publiko si Gloria ay ang tribute para sa kanya na ginanap sa Manila Hotel noong February 28, 2024. Nagsama-sama sa makasaysayang pagtitipon ang mga kaibigan at ang mga veteranong aktor at aktres. Nagbigay-pugay sila kay Gloria sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanyang buhay, tagumpay at pamana bilang reyna ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang pagpanaw, walang dudang hinangaan at pinuri si Gloria para sa kanyang mga tagumpay na nagpatibay sa kanya bilang isang makapangyarihang personalidad sa entertainment industry sa loob ng napakahabang panahon hanggang sa kanyang paglisan. Rest in peace, Gloria Romero.